Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-32 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na ang paghugos. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nagkaroon ng demonstrasyon ang isang taong dilaw kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng panghugos, isang kagamitan para sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na ipinapatayo ni Ibarra. Ang panghugos ay may 8 metro ang taas, may 4 na haligi na nakabaon sa ilalim ng lupa, at may malalaking lubid na tila napakatibay. Ipinagmamalaki ng taong dilaw na natutunan niya ang ganitong paraan mula pa sa ninuno ni Ibarra, si Don Saturnino. Nang dumating ang araw ng pagpapasinaya, naghanda ang mga guro at mag-aaral ng pagkain para sa mga panauhin, at may banda ng musiko na tumugtog. Sinimulan ni Padre Salvi ang pagbabasbas sa bahay-paaralan, at ang mga mahahalagang kasulatan, relikya, at iba pang bagay ay inilagay sa isang kahang bakal na ipinasok sa isang bumbong na yari sa tingga. Ang taong dilaw ang may hawak ng lubid na nagkokontrol sa bato na ibabaon sa hukay. Habang bumababa si Ibarra upang makiisa sa seremonya, biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. Sa kabila ng insidente, si Ibarra ay nakatayo pa rin sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato, ngunit ang taong dilaw ay namatay. Bagamat nais ng alkalde na ipahuli si Nol Juan, pinigilan siya ni Ibarra at sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagkaroon ng demonstrasyon ang taong dilaw tungkol sa paggamit ng panghugos bago ang pagpapasinaya ng bahay-paaralan. Sinimulan ang seremonya ng pagbabasbas ni Padre Salvi sa bahay-paaralan at inilagay ang mga mahahalagang kasulatan at relikya sa isang kahang bakal na ipinasok sa bumbong na yari sa tingga. Biglang humulagpos ang lubid mula sa kalo habang si Ibarra ay bumababa upang makiisa sa seremonya na nagdulot ng pagkagiba ng balangkas ng panghugos. Si Ibarra ay nakatayo sa gitna ng nasirang kalo at ng malaking bato, habang ang taong dilaw ay namatay sa insidente. Pinigilan ni Ibarra ang alkalde sa pagpapahuli kay Nol Juan at sinabi na siya na ang bahala sa lahat. Mga mahahalagang tauhan, taong madilaw, isang manggagawa na nagpakita ng demonstrasyon sa paggamit ng panghugos ngunit namatay sa aksidente. Don Saturnino, lolo ni Ibarra at nagturo sa taong madilaw kung paano gamitin ang makinarya. Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagpatayo ng bahay-paaralan at siyang humarap sa trahedya ng pagkagiba ng panghugos. Nol Juan, ang tagapamahala ng konstruksyon ng bahay-paaralan na hinangaan ang taong dilaw dahil sa kanyang kaalaman sa panghugos. Ang guro, nag-organisa ng iba't ibang palaro para sa okasyon. Alkalde, isang opisyal na nais ipahuli si Nol Juan matapos ang insidente ngunit pinigilan ni Ibarra. Kapitan Tiago, isa sa mga panauhing inanyayahan ni Ibarra. Al Perez, isa pang panauhing inanyayahan ni Ibarra. Padre Salvi, ang paring nagbasbas sa bahay-paaralan bago naganap ang aksidente. Maria Clara, binanggit na isa sa mga naggagandahang dilag at pansin ang kanyang kagandahan. Elias, ang nagbigay ng babala kay Ibarra. Siya ay palihim na nagmamasid sa taong dilaw at sa mga pangyayari sa seremonya. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa lugar ng construction ng bahay-paaralan sa San Diego, kung saan naganap ang seremonya ng pagpapasinaya at ang kinamatayan ng taong dilaw. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Makinarya, instrumento o kagamitan na ginagamit sa industriya o paggawa ng mga produkto. Tinggang bumbong, isang uri ng kahon na gawa sa bumbong o kawayan. Eskribano, isang opisyal na may tungkuling mag-record o magsulat ng mga dokumento.
Katibayan ng kasaysayan, mga dokumento na nagpapakita ng mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ritual, isang hanay ng mga gawain na ginagawa bilang bahagi ng isang seremonya. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang mahalagang konsepto ng pagiging responsable at pananagutan sa mga kilos at desisyon na ating ginagawa. Sa pagkamatay ng taong dilaw, napakita ang posibilidad ng pagkakaroon ng negatibong kahihinatnan sa paggawa ng mga bagay na hindi pinag-isipan ng mabuti at maaaring magdulot ng kapahamakan sa iba. Isa pang aral na mapupulot sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagbibigay ng pagkakataon sa iba. Sa pagsasabing siya na ang bahala sa lahat, ipinapakita ni Ibarra ang kanyang tiwala at pananagutan sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng sarili at paglago bilang isang mabuting miyembro ng lipunan. At diyan nagtatapos ang 32 kabanata ng Noli Me Tangere, ang paghugos. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.